Chapter 6. Abala si Cynthia sa iba bang dapat i-prepare para sa concert ng Fever. Sa susunod na araw na yon, kung pwede lamang niyang hatiin sa gitna ang katawan niya ay ginawa niya. Bagampanan lamang ang mga yon. Kung kailan kailangan niya ng assistant ay saka pa nag-leave si Jen. Hindi niya sana ito papayagan. Subalit ayon dito may sakit ang ina nito at walang ibang makaasikaso kundi ito lamang. Ang iba naman niyang tauhan ay may kanya-kanya ring trabaho ang dapat gampanan. At ang trabaho ng assistant niya ay hindi niya pwedeng ipagkatiwala sa mga to. Kaya naman na nagmitstula siyang hilong talilong sa pag-asikaso para sa concert. Hindi na siya nagpirmi sa isang lugar. Kailangan pa niya puntahan ng Fever sa venue ng concert. Sapagkat nais niyang makita ng personal kung maayos ang practice sa mga to. Hating gabi na nang siya'y makauwi. Pagod at antok na siya. Pagkahinto ng kotse niya ay nakita niya si Manny na nakaupo sa baitang ng kanyang gate. Kagadtong tumayo at humapit sa kotse niya. Hindi pa kasi niya yun na ipapasok sa garahe na kanugnog lamang ng bahay niya. Napilitan siyang ibaba ang bintana ng kotse. Good evening. Nakangiting bati nito sa kanya. Ano ginagawa mo rito? Waiting for you. I know, pero bakit? Nairit ang tanong niya rito. Nagkibit lamang to ng mga balikat. Give me your keys. Bubuksan ko na ang garahe. Kailangan pa kasi niyang bumaba upang buksan ng garahe bago niya maipasok doon ng kotse. Sa paligid niya ay wala namang masama kung hahayaan na niyang ito ang magbukas niyon at inabot niya ang susi rito. Nang maipasok ang kotse ay bumaba na siya. Nakasunod to sa kanya nang iabot ang susi. Binuksan niya ang pintuan ng garahe na tagos sa kanyang sala. Thank you. Now I'm really tired and I want to go to bed. Baling niya rito. Nagpatiuna na siya sa front door upang buksan yun para mapilitang lumabas si Manny. Subalit na natili itong nakatayo sa gitna ng sala. Nakangiti pa to sa kanya habang nakahalikip-kip. Nairita siya sa kinilos nito. I don't have time for this, Manny. I'm so tired. Hindi pa rin to tumitinag. Please naman, gusto ko nang matulog. Pinandilatan niya to ng mata. Tabi tayo? Pilyong sabi nito. Ay naku, pabalabag na sinara niya ang pinto. Kung ayaw mong umuwi, bahala ka sa buhay mo. Tutubuan ka ng ugat dyan pero hindi na ako bababa. Aniya rito habang papanhik sa kanyang silid. Nagulat pa siya nang biglang sumara ang pinto ng kanyang silid. Mas lalo siya nagulat nang makitang nasa loob na rin si Manny. Anong ginagawa mo rito? Alam mo, hindi pwedeng pupunta ka na lang dito at aasan na para bang sa itong bahay ko. Pasigaw niyang sabi rito. Akala ko ba pagod ka na? Di matulog ka na. I'll watch over you. Ano ka, Hilo? Napapadyak na siya sa sobrang pagkapikon. Ang lakas mang asar nito ah. Natawa lamang to sa ginawa niya na hindi man lang natinag sa galit na pinapakita niya. Magaling ako magmasahe. I can massage your head para naman mawala kahit konti ang pagod mo. Kinindatan siya nito kasabay ng pilyong ngiti. Masaya ka talagang lalaki ka. Lumabas ka na't patutulog na ako. Imbes na sumagot ay naupo pa to sa isang silyang malapit sa pinto. Nakangiti pa rin to habang nakamasid sa kanya. Hindi naman niya kayang kalat ka rin si Manny palabas. Sa laki lang ng katawan nito ay lawit na ang dila niya, hindi pa rin to natitinag. Bahala ka riyan. Visit. Binuksan niya ang closet at kumuha rin ng pajamas. Nagtungo siya sa comfort room upang mag-shower. Paglabas niya ay nandun pa rin si Manny. Inirapan niya to bago pa dabog na nahiga sa kama. Kung ayaw mo lumayas, bahala ka. Manigas ka riyan. Nakapikit na siya. Subalit hindi naman siya makatulog. Nawala ng antok niya. Idagdag pang naapektuhan siya sa presensya nito. Hindi naman niya magawang bali-balain to. Nagtalokbong siya ng kumot at maya-maya naman inalis na yon dahil naiinitan siya. Nakalimutan niyang buksan ng aircon. Pakion nga ng aircon. Utos niya kay Manny. Narinig niya pagtayo nito at maya-maya pahaay ang mahinang ugong ng aircon. Hindi naman nagtagal lumabig na sa kanyang silid. Ngunit mukhang naka-high-cool yata ang aircon dahil sumusobra naman ang lamig. Hinaan mo nga ng konti. Muling utos niya rito. Wala siyang narinig na pagkilos at naghintay pa siya ng ilang saglit. Ngunit wala talagang pagkilos mula sa kinaroroonan nito. Inalis niya ang talukbong at tumingin siya sa gawin nito. Sa munting sinag ng touch lamp ay nakita niya na nakapikit na to at nakapaling ang ulo sa kanang bahagi ng dingding. Nauna pang nakatulog ang hinayupak. Napilitan tuloy siyang tumayo upang hinaan ng aircon. Muli niyang tinignan si Manny.
Hindi niya napigilan ng sarili kaya nilapitan pa niya to upang pagmasang mabuti. Nag-alala siya na baka magka-stiff neck to dahil sa posisyon nito. Hayaan mo na nga siya. Sigaw ng isang tinig sa kanyang isip. Alampahituloy siya kung aayusin ang ulo nito o pababayaan na lamang to. Maya-maya pa ay nanaigang pagkainis niya rito. Bumalik siya sa kama. Subalit tukso namang napatingin na naman siya sa gawin nito. Nais siyang dagukan ng sarili nang bumalik siya sa kinuupuan nito at iniayos ang pagkakasandal ng ulo nito. Napansin niya na nilalamig ito. Nagdalawang isip siya kung kukumutan to. Bahala na nga, bulong niya. Tinungo niya ang closet at naglabas to ng kumot. Bumalik siya sa upuan ni Manny at kinumutan to. Tatalikod na sana siya na biglang hawakan nito ang braso niya. Bahagya pa siyang napatalon sa pagkagulat. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis? Nanunuksong sabi nito. Gusto niyang ipulupot ang kumot sa leeg nito. Baka lang ako mamatay ka sa lamig, di konsensya ko pa. Pasupladang sabi niya. Asus, sige na po magandang miss, matulog ka na. Baka hindi ako makatiis, lalo ka hindi makatulog. Makuhulig ang sabi nito. Inirapan pa niya to at patakbo siyang bumalik sa kanyang kama. Napuno ng matunog na itong halakhak ang silid niya. And she could not understand why for the first time ever, tila nagkabuhay ang silid na yon. Ipinikit niya ang mga mata at pinilit ang sarili na makatulog. Nagising si Cynthia nang maramdaman na may nakadantay sa kanyang bewang. The feeling was warm at napaka-komportable niya sa ganung ayos. Iminulat niya ang mga mata. She saw Manny is still asleep. Pinagbasta niya ang mukha nito and felt an urge to touch his face. And she did. Kumibot ang mga labi nito kaya agad niyang binawi ang kamay niya. Alam niyang kailangan niyang tumayo. Magalit at kastiguhin ito dahil tumabit sa kanya. Pero para bang ayaw niyang alisin ang braso nito sa kanyang bewang. Ipinikit niyang muli ang mga mata. Panaginip lang ito at hindi ako magsisisi mamaya pagising ko. Sumiksik siya sa katawan nito at muling pinikit ang mga mata. Nang magmulat si Cynthia ng mga matay nabungaran niya si Manny, nakatangod to sa mukha niya na para bang matagal na siya nitong tinititigan. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Biglang bumalikwan siya ng bangon at hinarap ito. Ang ginagawa mo sa kama ko? Namula ang pisngi niya dahil sa pagkapahiya. Pagkapahiya dahil niloloko niya ang sarili. Inay, ang plastiko. Good morning. Muling bati naman ito. Walang maganda sa umaga. Maligo ka na. I'll prefer breakfast. Pagbaba mo nakahanda na. Tumayo na to at kinuha ang t-shirt na nakasabit sa upuan. Umalis ka na. Just take a bath and I'll prepare our breakfast. Di na nito hinintay ang sagot niya at lumabas na to ng silid niya bit-bit ang t-shirt nito. Wala naman siya nagawa kundi maupo sa kama. Agad niyang naalala ang gaganaping concert mamayang gabi. Nagmamadali siyang tumuloy sa banyo. Pagkatapos siyang maligo, nagbihis siya at nag-makeup. Nang matapos ay bumaba na siya. Gaya ng sinabi ni Manny, nakahanda na ang almusal nang makababa siya. Pinakailaman na naman ito ang refrigerator niya. Breakfast is ready. Kain na. Aya nito sa kanya at pinaghila pa siya nito ng upuan. Subalit, nanatili siyang nakatayo. Ayaw mo ba ng luto ko? Nagtatakang tanong nito. Hindi siya sumagot bagkos ay kumuha siya ng mug sa cupboard. Pinuno niya yun ng kape at kahit nagkandapaso-paso ng dila niya ay madaliin niya yung ininom. Nang maubos niya ang kape ay tumalikod na siya. Where do you think you're going? Nagtatakang tanong nito. Aalis na ako. Sana naman pag uwi ko wala ka na rito, Manny. Hindi to biro. Ayoko nagpupunta ka rito at umaakto na para bang asawa kita. Putol ito sa sasabihin niya. Yes, ayoko na ganito. Hindi tayo magkaano-ano at hindi kita kaibigan. I want you to stay out of my life. It's been that way for so long at ayoko masanay ng ganito. Baka kapag wala ka na ulit ay hindi ko na makaya. Bulong niya sa isip. Just leave me alone. Pagkasabi niyon ay dire-diretso na siyang lumabas ng bahay. Samantala, are you guys ready? Tanong ni Cynthia sa grupo ni Nakiel. Tumango lamang ang mga to. Mas kinakabahan siya dahil iyon ang pinakamalaking concert na naiproduce niya. Puno-puno na ang concert hall kaya hindi maalis ang kaban niya. Dahil sa takot hindi maging maayos ang performance ng grupo. Tiyak na siya ang mapupuluan at mapupulaan. Naglibot siya sa mga dressing room ng guest performers. Okay naman daw ang mga to. Tinignan na din kung okay ng sound system at ang lights.
Kahit papaano napanatag siya nang malamang walang problema sa technical. Taimtim siyang nanalangin na sana maging matagumpay ang performance ng Fever. Masaya naman na nagmamasid si Manny kay Cynthia. Sa dami ng ginagawa nito ay hindi na siya napansin ng dalaga. Hindi niya to nilalapitan sapagkat alam niya na maaasiwa to kapag nakita siya. Nasa backstage din siya. Siyempre pa, nakakuha siya ng pass mula kay Trina. Guest performer kasi sa naturang concert ng isang contract artist sa recording company na pinagtatrabahuan nito. Nakatayo ito sa isang tabi at halatang tensyonado. It could not help but smile habang pinagmamasdan to. Napakaganda pa rin ni Cynthia. Kahit papilit yung tinatakpan ng makapal na make-up at kasuot ang hindi niya ma-describe. Nagsindi to ng sigarilyo at hindi na siya nakatiis at nilapitan to. Smoking won't get you anywhere. Napalingon si Cynthia. Si Manny na naman. Paano ka nakapasok dito? Nagtatakang tanong niya rito. Itinaas ito ang nakakabit na backstage pa sa dibdib. At paano ka nakakuha ng ganyan? Nakataas ang kilay na tanong naman niya. Mapamaraan ako eh. Ani itong inagaw ang sigarilyo mula sa kanyang kamay. Ano ba? Akin na yan. Inignora nito ang sinabi niya bagkos ay ngumiti ito at niyakap siya. Congratulations, Cynthia. Noon naman lumapit si Helen. Ang temporary assistant niya habang on leave pa si Jenny. Cinth, nagka-problema yata ang sound system. Dali-dali naman niyang pinuntahan ng technical staff. Si Manny naman ay nakasunod lamang sa kanyang likod. Agad niyang tinanong sa mga nag-aayos niyon ang problema. Yung amplifier ni Yuri may diferensya. Anang lalaki nakababa na ang headphone sa leeg. Akala ko ba okay na? Wala ba kayong extra? Tanong niya. Meron naman po kaya lang nasa warehouse. Ang tinutukoy na warehouse ng lalaki ay ang may kalakihang at kalahating oras na biyahe mula sa concert venue. Bakit di niyo dinala? Mataas ang boses niya. Nuknukan man pala ng kairesponsablehan ng mga to. Hindi naman po namin alam na magkakaroon ng diferensya. Bago po yung amplifier, imported pa. Tugon pa nito. Paano ngayon yan? Nalulumong tanong niya. Hindi ba pwedeng remedyohan? Naku ma'am, kami ay makakagalitan ng boss namin kapag pinakailaman namin yan. Bago nga po kasi yan, baka kami pa ang mapagbintangan na nakasira. Dagdag pa nito. Pero marunong kayong mag-ayos? Tanong niya. Konti. Naihilamos niya sa mukha ang kanyang kamay. Tinandaan na kailanman, hindi niya muli pang kukunin ang serbisyo ng mga to. Ano nga ang gusto niyong gawin ko? Alam nga namang ikabit ko sa ilong ko yung gitara ni Yuri. Naaasar na tanong niya sa mga lalaki. Babalikan na lang po namin ng isa pang amplifier. Saglit lang naman po yun. Suwestyon na isang lalaki. Late na ng 15 minutos ang concert at kung kukunin pa ng mga to amplifier, lalo lamang magagahol sa oras dahil isi-set up pa yun. Naghihiyawan ang manunood, tanda na naiinip na ang mga to. I'll take care of this, Cynthia. Singit naman ni Manny. Saka pa lamang niya naalala na nasa tabi lamang pala niya to. Pelm ka ba sa pag-aayos ng amplifier? Tanong niya. Imbes na sumagot ay pinisilito ang baba niya at nagpatiuna na sa stage kung saan naroroon ang sirang amplifier. Maya may bumalik to. Nanghiram ng tools at nagpatulong sa isang lalaki na sa kabilang sa kanyang technical staff. Ganun lamang ang pag-aalala niya dahil lamang sa kapalpakan ng technical staff ay may madedelayed pa ang concert. Muli siya nagsindi ng sigarilyo at pinagpapawis ang pinanonood si Manny habang inaayos ito ang amplifier. Pagkatapos ng 15 minutos ay natapos na to. Binigyan ito ng signal ang ibang kalalakihan na nakapwesto sa malaking mixer upang matesting kung maayos na ang lahat. Gumana na yun at napatalon siya sa tuwa. Binalikan siya ni Manny at pawis na to. Thank you. Aniya. Yun lang eh, pero may bayad mamaya. Ani to sabay kindat sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo rito at agad na niyang pinuntahan si Helen upang ipaalam na magsisimula na sila. At nagsimula na nga ang concert. Halos pigil niya ang kanyang hininga hanggat hindi natatapos ang lahat. Nakatutok ang atensyon niya sa stage. Kahit siguro may nagsasaksakan na sa likuran niya, hindi pa niya mapapansin sapagkat talagang nakatuon siya sa nagaganap sa stage. Hey, try to relax. Narinig niyang sabi ni Manny na nasa tabi lamang niya. I can't. Aniya rito. Natawan naman to ngunit hindi na nagkomento pa. Nang matapos ang concert ay saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Pinuntahan niya ang miyembro ng banda at binati ang mga to. Tulad niya ay tuwang-tuwa rin ang mga to sa matagumpay na concert na yon.
Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa labas kung saan naghihintay sa kanya mga taong nais siyang i-congratulate. Wala yatang patitang dami ng lumalapit sa kanya. Na magsialisa na ang lahat ay saka lumapit sa kanya si Manny. Again, congratulations! Nakangiti nitong sabi. Salamat. I'll take you home. Inawakan na siya nito sa braso at inakay siya palabas. Hindi na siya tumutol dahil may utang pa siya rito. Laking pasasalamat niya't nandun si Manny kundi papalpak ang concert. Nasa parking lot na sila nang hingi nito ang susi ng kotse niya. Hindi ko talaga dinala ang kotse ko. Nag-commute lang ako pupunta rito. Paliwanag dito sa kanya. Ganon? Pasalamat ka pala at nagawa mo yung amplifier kanina. Kundi magtataksi kang pauwi. Nakangiti namang sabi niya. Ipinagbukas pa siya nito ng pinto bago ito sumakay sa driver's seat. Steady ka lang dyan. Alam ko na hindi ka pa nagdi-dinner and hindi ka nakakain kanina. Ani Manny kay Cynthia na makarating sila sa bahay niya. Don't tell me magluluto ka na naman. Magpa-deliver na lang tayo. Ani Cynthia na maupo sa sofa. Okay. Inangat ito ang telepono at tumawag sa isang 24-hour restaurant na may delivery service. Maya-maya umupo na ito sa tabi niya at inakbayan siya nito na hindi na siya tumanggi pa. Bakit pa? Total na may wala yata itong balak na lubayan siya. Gaano man ang pagtataboy na gawin niya rito. Ano mang pag-iiwas ang gawin niya ay parati na itong nasa tabing niya. Hindi na niya maitatanging mahal pa rin niya si Manny. At nabuog na nito ang pader na pinalibot niya sa sarili. Hindi rin niya kaya pang patuloy na i-resist ito. Hindi rin niya magawang hindi aminin na mas masaya siya kapag nasa tabi niya to. Na-realize na niya na ilang taon na siyang nabuhay sa kahungkagan. Na mga sandaling iyon, masaya na siyang muli. Sabihin mang corny siya, but Manny really brought back the sunshine in her life and she doesn't want to be miserable again. Bumaling siya rito at nakatitig sa kanya. Nagkatitigan sila nito at maya-may dahan-dahang bumaba ang mga labi nito sa kanya. Naghinang ang kanilang mga labi. Banayad yun na buong puso naman niyang tinugon. Hindi na niya namalayan kung gaano yung katagal dahil sabay pa silang nagulat nang tumunog ang doorbell. Istorbo. Mahinang sabi nito na narinig niya nang tumayo to para buksan ng pinto. Tinanaw pa niya to nang bayaran nito ang delivery boy. Hawak na nito ang plastic na puno ng pagkain nang yayain siya nito sa komedor. Asikasong-asikaso siya nito at habang sila ay kumakain. Nang matapos sila, ito pa mismo ang nagligpit ng pinagkainan nila. Nakangiting pinagmamasdan lamang niya ang binata. Nang matapos din niyaya siya nito muli sa sala. I need to tell you something, Cynthia. Kinabahan siya na hindi niya mawari. Paano naman ay napakaseryoso na mukha nito. Ano yun? Tanong niya. About what happened to us in San Gabriel. Napapikit siya at naitakip ang mga kamay sa ilong. Inalis ito ang kamay niya roon. Listen to me, Cynthia. It wasn't what you thought it was. I must admit, napasubo ako sa pustahan. But I never took the money. Hindi ko rin pinagkalat na may nangyari sa atin. May nakakita sa atin nun. Siya ang nagsabi sa barkada. Itinanggi ko na may nangyari sa atin pero hindi sila naniwala. Mahabang pahayag nito at tumingin siya sa mga mata nito at hindi kumukurap. I really wanted to tell you the truth. Kaya lang iniwasan mo na ako. Nag-decide akong hayaan ko lamang lumamig ang ulo mo dahil alam kong galit ka sa akin nun. But the next thing I knew, wala ka na sa San Gabriel. I was devastated. Inalam ko kung nasan ka na pero ayaw namang sabihin sa akin ng parents mo kung saan ka nagpunta. Sumulat ako sa'yo hanggang nasa isip ko na siguro na hindi mo na ako totoong minahal kasi nagawa mo na lang akong iwan ng gano'n na lang. Pagpapatuloy nito at napaiyak na siya. All those years wasted. Alam ko na masyado ng late but I want to tell you how sorry I am sa lahat ng nagawa ko. Please, don't cry, Cynthia. Ani ito ang pinunasan ng daliri nito ang mga luha niya. Sorry, Dean. Bakit ba hindi ko man lang hinintay ang apology mo? I can't believe we've wasted so much time. But we can start all over again. I love you, Cynthia. Muli nitong inaangat ang baba niya at ginawa rin siya ng halik sa mga labi. And I love you too, Manny.